Hi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. I am Siti Rauda Abdul Karim Pinansino from Group 4. So, I am the fourth reporter. And ang topic namin is about the chapter 4, which is the know of the next world. So, here's the continuation of the third reporter. So, on the other hand, the pains which souls suffer after death all have their source in excessive love of the world. The prophets say that every unbeliever after death will be tormented by 99 snakes, each having 9 heads. Some simple-minded people have examined the unbelievers' graves and wonder at failing to see the snakes. They do not understand that these snakes have their abode within the unbelievers' spirits, which means na ang ibig sabihin yon ay ang mga sakit na dinaranas ng mga kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay nagmumula sa labis na pagmamahal nila sa mundo. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang bawat hindi mananampalataya pagkatapos ng kamatayan ay pahihirapan ng 99 na ahas. So, bawat isa ay may 9 na ulo. Then, sinuri ng ilang simpleng tao ang mga libingan ng mga di mananampalataya at nagtaka sila kung bakit hindi nila makita ang mga ahas na ito. Kasi akala nila is literal na nakikita mismo yung ahas. So, hindi nila nauunawaan na ang tirahan ng ahas na iyon ay yung mismong sa spirit ng isang tao na hindi mananampalataya. That's why hindi nila nakita. That they existed in him even before he died. So, ang tinutukoy dito is, ang mga ito ay umiral sa kanya bago pa man siya mamatay. For they were his own evil qualities symbolized. So, nang dahil sa mga kanyang masasamang katangian, kagaya ng hatred, jealousy, hypocrisy, pride, deceit, at marami pang iba. So, na ito ay nanggagaling direkta or malayo mula sa pag-ibig niya sa mundo, yung love niya sa mundo. So, ganito ang kapahamakan ng mga taong sa mga, like in the Holy Quran says that set their hearts on this world rather than on the next. So, that means na mas itakda ang kanilang mga puso sa mundong ito kaysa sa susunod. Kumbaga, mas lalong ikwan sila sa world, love of world, kaysa sa hereafter. So if those snakes are merely external, they might hope to escape sa kanilang torment or pagdurusa. So, kung ito ay sandali lamang, ngunit bilang kanilang sarili likas na katangian, paano ba sila makakatakas or makaalis sa torment na iyon? For example, this one, the case of a man who was sold a slave girl without knowing how much he was attached to her, till she is quite out of his reach. Then after that, naramdaman niya na pagkatapos ng kanyang love sa babaeng yon ay hanggang sa natulog siya or nagising sa kanya na may ganoong kasidhian, nakatumbas ng like pagpapahirap, like tinutusok siya tulad ng isang ahas upang siya ay mahimatay. Ihulog ang kanyang sarili sa apoy o tubig upang takasan ito, upang takasan yung nararamdaman niya sa babaeng yun. So, ganyan ang epekto ng pag-ibig sa mundo, the love of the world, na madalas na pinaghihinalaan ng mga nagtataglay nito hanggang sa maalis sa kanila ang daigdig. At pagkatapos ay ang pagdurusa ng walang kabuluhan ng pananabik ay magiging malugod nilang ipagpapalit ito sa anumang bilang ng mga panlabas na ahas at alakdan. And every sinner thus carries with him into the world beyond that the instruments of his own punishment. And the Quran says truly, verily you shall see hell, you shall see it with the eye of certainty. And he'll surround the unbelievers, it does not say, will surround them, for it surround them even now. And that's all. Thank you so much. Shukran.